Samantala, kumustahin naman natin ang pinakahuling update sa lagay ng panahon mula sa Pag-asa. Sa kasalukuyan ay wala na tayong minomonitor na low pressure area or bagyo at easterlies na o yung mainit na hangin mula sa dagat Pasipiko ang nakakaapekto dito sa ating bansa. Kung saan ngayong araw ay magdadala ito ng mataas na tsansa ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog dito sa may silangang bahagi ng Central Luzon. At sa nalalabing bahagi naman po ng ating bansa ay magdadala pa rin ito ng mainit na panahon lalong-lalo na sa tanghali at pagsapit po ng hapon at gabi ay may posibilidad na tayo ng mga biglaang pag-ulan, pagkidlat at pagkulog na dulot nga po nitong easterlies. Dahil nga po mas napapadalas na yung mga nararanasan nating thunderstorms lalong-lalo na po sa hapon at sa gabi, narito po yung ilang safety tips tuwing makakaranas po tayo ng thunderstorms or mga pagkidlat at pagkulog sa ating lugar. Una na po dito, importante po na kapag meron tayong mga mararanasan na pagkidlat at pagkulog ay magpunta po tayo or pumasok po tayo sa isang enclosed building. Maaari pong pumasok tayo sa ating mga bahay or sa isang establishment or building na malapit po sa atin. At kung wala naman pong ganito, maaari din po tayong pumasok sa ating mga sasakyan upang manatili po tayong ligtas during a thunderstorms. And also, iwasan din po natin yung mga objects or yung mga bagay na nagko-conduct ng electricity. For example po, iwasan po natin na sumilong sa matataas po na bagay gaya po ng puno, and also iwasan din po natin yung tubig. So for example po, kapag tayo ay lumalangoy or nagsiswimming at nagkaroon po ng mga pagkidlat at pagkulog ay umahon po tayo and pumasok po tayo muli sa isang enclosed building, maaring sa ating bahay or sa pinakamalapit po na establishment. And kapag nasa loob naman po tayo ng isang area or ng ating bahay, iwasan naman po natin yung paggamit ng ating mga appliances na nakadaloy po or dumadaloy yung kuryente. Samantala, kapag naiwan naman po tayo sa isang open field, halimbawa po ay tayo ay naiwan po sa gitna ng isang farm or ng isang area na wala po tayong masisilungan, ang gawin po natin ay i-cover po natin yung ating tenga, idikit po natin yung ating siko sa ating tuhod, and then mag-squat down po tayo kung saan nakadikit din po yung ating dalawang sakong, and also nakatingkayad din po tayo upang maibsan natin yung daloy ng kuryente sa ating katawan. Ngayon ay dumako naman tayo sa forecast o magiging lagay ng ating klima sa susunod na 6 na buwan. Para sa lagay ng temperatura, inaasahan ang mas mainit kaysa karaniwang panahon sa malaking bahagi ng bansa mula ngayong Mayo, Hunyo, Hulyo hanggang sa pagdating ng Agosto. So, posibleng maranasan ng slightly above to way above average temperature sa maraming lugar sa bansa. Pagsapit naman ng Setyembre hanggang Oktubre, posible nang makaranas ng localized near average to slightly below average temperatures sa ilang bahagi ng northern at western Luzon at sa may Mindanao. Habang ang natitirang bahagi ng bansa ay inaasahan pa rin nating makakaranas ng near to slightly above average temperature. Sa magiging lagay naman ng ulan, para sa buwan ng Mayo, inaasahan pa rin natin ang above normal rainfall sa malaking bahagi ng bansa. Samantalang near normal rainfall naman ang posibleng maranasan dito sa may hilagang Luzon at sa may bandang Mindanao. Pagdating naman ng Hunyo hanggang Hulyo, inaasahan na natin ang near normal rainfall sa malaking bahagi ng bansa, maliban na lamang dito sa ilang bahagi ng northern Luzon kung saan posibleng makaranas pa din ng below normal rainfall o mas mababang dami ng ulan kaysa sa karaniwan. Pagsapit naman ng Agosto, inaasahan pa rin natin ang near normal rainfall sa karamihan ng mga lugar, pero may ilang bahagi dito sa may western Luzon na posibleng makaranas ng below normal rainfall. Pagsapit ng Setyembre, still near normal rainfall ang ating inaasahan halos sa buong bansa, maliban na lamang dito sa may bandang Camarines Sur kung saan posibleng makaranas ng below normal rainfall. At para naman sa Oktubre, inaasahan natin ang near to above normal rainfall conditions sa buong bansa. Para naman sa bilang ng bagyo, 10 hanggang 19 na bilang ng bagyo ang inaasahan na mabubuo o papasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong buwan ng Mayo hanggang Oktubre 2025.